Paano gamitin ang social media upang sobrang maghabol sa iyo ang isang lalaki? Yes, mga kamamay, sa tulong ng social media, kung ano man yung ginagamit yung platform, okay, kung ano man ang araw-araw niyong ibinabrowse, maaari po natin yung gamitin, okay, pagdating sa isang relasyon, pagdating sa isang lalaki, upang lubos kanyang habulin or lubos kanyang isipin, lubos kanyang hanap-hanapin. So, maaari pong makatulong yan. At paano mangyayari yon? Mga kamamay, hayaan yung ipaliwanag, sabihin at ishare ko sa inyo ang mga bagay at tips na kailangan yung i-apply sa inyong mga buhay pag-ibig upang mangyari yan sa tulong lang ng social media. Pero bago natin simulan to mga kamamay, lagi kong sinasabi sa inyo, hinihiling, if ever na nagugustuhan nyo yung mga love advice, yung mga bagay na i-share, yung mga tips na ibinibigay ko sa inyo, huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at kung meron kang katanungan, mag-comment ka rin sa baba. Okay? So kung nagawa mo na yan, maraming salamat sa inyo. At simulan na po natin ang topic ngayong umaga na to. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin gamit ang social media upang hanap-hanapin ka ng isang lalaki? So number 1, magpalit ka ng mas magandang profile picture. Okay? So mga kamamay, kung gusto mo na habulin ka ng isang lalaki, mag-isip sa iyo ang isang lalaki, kailangan i-improve mo ang profile picture mo. Hindi po pwedeng yan na lang nang yan. Parang huli kang nagpalit ng profile picture is, last 5 years pa. Anong itsura mo nun? Ang munoy-munoy mo pa. Ang payat-payat mo pa. Kaya lagi sinasabi ko sa inyo mga kamamay, mag-self-improve po kayo araw-araw. Makakatulong po ito kapag isang araw nagpalit kayo ng profile picture, nakatsamba kayo ng isang magandang shot sa inyong iPhone 17. Okay, dahil itinodo nyo yung filter, maganda ang kuha nyo, palitan nyo yung profile picture ninyo mga kamamay. Ngayon, pag nagpalit kayo ng profile picture, make sure wag na wag nyo ibablock ang isang lalaki kasi makakatulong yung social media upang maghabol siya sa inyo. Okay, pag nagpalit kayo ng profile picture ng mas maganda, mas malinaw, mas kaakit-akit, mas maputi. Dahil sa filter, maaakit ngayon ng isang lalaki, maa-alarm. Kasi mag-a-update din sa kanya, lalabas sa kanyang profile picture, lalabas sa kanyang wall. Or Cordapia, change her profile picture. So ngayon makikita niya, ang laki, lalabas sa kanyang wall, makikita ka niya. Okay, ngayon, pag masyadong pabaya yung lalaki, kung ngayon, masyadong walang pakialam yung lalaki sa nararamdaman mo, titigil, panandalian ang mundo niya. Mag-iisip, magtataka, magugulat, masyasyak, at muling maaakit siya sa iyo. Kung paano kanya hinabol-habol noon, paano kanya niligawan, paano siya nagandahan sa iyo, makikita niya sa profile picture na nilagay mo. Tititig siya at makikita niya ang inosente mong mukha. Kung hindi ka nagiging sakit sa ulo sa kanya, muli kanyang hahabulin. Muli niyang makikita ang halaga mo. Makikita niya na, ganda pala nitong babae na to, dapat hindi ko to niloloko. Dapat pala yung babae na to, iniingatan ko. So ang ganda niya at pagka ito nawala sa akin, baka hindi ko kayanin. Ganon ang magiging mindset o ganon ang magsisink in sa isipan ng isang lalaki. Kaya mga kamamay, kung gusto mo na maghabol, isipin ka ng isang lalaki, tulong ang social media, kailangan magpalit ka ng profile picture pero yung pinakamagandang aura, pinakamagandang outfit at pinakamagandang ayos na kaya mong ibigay sa sarili mo. Nakakatulong po yan. So number 2, i-off mo yung green buttons dyan sa chat heads. Yes mga kamamay, i-off nyo po yon. Nasa setting po yan. Nakikita nyo naman sa Messenger, di ba? Meron po dong green button. Yun po ay nakikita nung iba ninyong mga friends pagka kayo ay online. Kaya yung iba nagkakaroon ng buwelo o nakakatimbre sila na mag-message sa inyo dahil online kayo. Yung iba ay mag-message pag wala yung green. Dahil dahil hindi sila online. So sign po yun na hindi kayo active. Sign po yun na busy kayo. O sign po yun na marami kayong ginagawa. Pero kung hindi po nakikita ng isang lalaki yung green dots na yon sa inyong messenger, ibig sabihin, iisipin at aakalain ng isang lalaki na hindi ka focus sa social media, hindi ka palaging online sa social media,
busy kang tao, marami kang pinagkakaabalahan. So ngayon, iisipin ka niya, maghahabol siya sa inyo at lagi siyang magsisisi dahil nawalan ka na ng gana na mag-online. So kung aalisin niyo po yung mga kamamay, talagang iisipin ka ng isang lalaki. Iisipin niya na, ano ginagawa ng babae na to? Bakit hindi online? Magme-message pa sana ako pero wag na nga lang muna. So tataas ngayon yung pagka-miss sa'yo ng isang lalaki. Magtataka, lagi magtatanong, lagi mag-iisip, mag-overthink siya sa inyo at pag nangyari yun mga kamamay, kadalasan o kapag ka madalas niyang nagagawa siya sa kanyang sarili, madalas kanyang naiisip, doon na po magsisimula na hanapin ka niya, na ma-miss ka niya, na maghabol sa inyo ang isang lalaki. Sigurado ako dyan mga kamamay. Kaya anong dapat niyong gawin ngayon? Tanggalin niyo po, i-off ninyo sa setting yung kulay green dots dyan sa chat heads ng inyong messenger. Alright? So next, samantalahin mo ang pag-aayos, pagpapaganda, pagpapasexy habang hindi ka online. So yun nga mga kamamay. So right after na maalis ninyo yung green buttons, iisipin ng isang lalaki na hindi ka online, pero huwag ka na rin masyadong mag-focus. Kasi nga, hindi nga mag-message yan yung isang lalaki, may iwasan yung pag-message niya, pero kapalit nun, tataas naman ang pag-iisip sa inyo. Ngayon, sa mga oras na hindi siya nagpaparamdam, sa mga oras na hindi ka online, sabihin natin. So, diyan kayo gumawa ng pagkakataon na mag-improve ng sarili ninyo. Kasi wala nang time, wala na kayong panahon pa para spend yung inyong mga oras kung kani-kanino o kung saang bagay pa man. Instead, mag-ayos na lang kayo, magpaganda, itaas ang value, magpa-sexy. Sa paraang yan, mga kamamay, talagang iisip-isipin kayo ng isang lalaki at magugulat ang mga yan sa mga susunod na linggo pag nag-post ka pa ng update mo sa buhay mo or something na pag nagkita kayo sa labas o something na makita ka ng kaibigan niya, makukwento ka ng kaibigan niya sa kanya. Ngayon, lalong may intriga yung dalawa. Hindi lang yung partner mo, hindi lang yung jowa mo, pati yung kanyang mga kaibigan. Biglang magugulat, bakit ganun? Si kumare, ang ganda. Bakit ganun? Yung jowa mo, pare, sobrang ganda, ang sexy pa ngayon. Bakit parang wala kaya tang balita sa kanya? Hindi alam, nag-away pala kayo. Hindi alam, nagkasamaan pala kayo ng loob. Pero sa kaibigan niya nang galing, yung magandang balita na ang ganda mo ngayon, ang sexy mo ngayon, dahil nag-aayos ka nga, inuna mo sarili mo, ngayon nahabol-habulin ka ng isang lalaki. Mag-aasam-asam sa'yong muli ang isang lalaki dahil sa ginawa mo pag-aayos habang hindi ka focus sa kanya. So next, iwasan mo ang madalas na pag-i-story at pag-update ng status mo sa social media. Okay? Hindi kesyo maganda ka na, hindi kesyo nag-aalaga ka na ng sarili mo, araw-araw ka nang mag-i-story. Araw-araw ka na magmamay day. Okay, yung iba dyan. Okay, nag-ayos ako araw-araw ako magpo-post. Ang ganda ko ngayon, ang ganda ng outfit ko, araw-araw ako magpo-post. Mga kamamay, hindi nyo kailangan gawin yon. Yung once in a week, okay na po yon. Yung iba, sa halip na may day ang nangyari, naging may week. Dahil halos 7, 10 ang may day sa isang araw. Hindi po ganun mga kamamay. Hindi magiging matagumpay ang gagawin nating pagpapahabol sa isang lalaki kung madalas po kayong mag-i-story, madalas kayong magpo-post. Okay, bakit kamamay? Di ba mas maganda nga yun? Mas marami siyang choice na titingnan, pagpipilian kung ano ang update sa buhay ko. Oo nga, marami siyang choice, pero hindi po yun makakatulong. Bakit nga kamamay? Hindi siya makakatulong sapagkat mananawa na muli sa iyo ang isang lalaki. Makikita niya na, ay naku, araw-araw ko nang nakikita to, at saka ang dami. Ayoko nang tingnan pa, naumay na rin ako. So, gugustuhin niyo ba yon? Mas maganda kamamay na sa isang post ninyo, nandoon yung kanyang pagkasabik, pagkagutom, pagkabitin, na gusto pa niyang makakita ng picture mula sa iyo, pero iisa lang yung nilagay mong story. Iisa lang yung profile picture mo. So, mas tataas ang pag-aasam ng lalaki sa iyo kapag kaganon. Kaya unti-unti, kahit 1 time per week lang ang post, 1 time per week lang ang pag-change ng cover o ng profile picture. Para sa ganon, gutom, sabik, excited, nag-aabang, naghihintay ang isang lalaki sa bawat kilos na gagawin ninyo. Alright? So next, iwasan mong manood, makinig ng mga emotional na music o video sa social media. Yes, mga kamamay, kailangan nyo po itong iwasan. Kung halimbawa nga, naroon kayo sa
sa sitwasyon na nag-away kayo, nagkatampuhan kayo, at gusto mo na ikaw yung habulin ng isang lalaki, so habang ginagawa mo yung mga una kong sinasabi, huwag ka nang magtangka pa na manood ng mga nakakalungkot o emosyonal na video, huwag ka nang manood pa ng ganyan. Kasi nasa social media ka na rin, nag-scroll ka na, baka mamaya may makita kang nakaka-touch o nakakalungkot na video, mahawa ka pa. Kasi yung mga napapanood natin, kung ano yung mood nung napapanood natin, medyo nahahawa tayo. Eh, paano kung yung mapapanood natin, mga kamamay, hindi maganda sa ating nararamdaman. Sa halip na ma-motivate tayo, ida-down tayo ng mga video na yon. Kaya sinasabi ko, wag na lang po kayong makinig or iwasan yung manood ng mga emotional na video dyan sa social media para magtuloy-tuloy po kayo at straight, okay, to the point yung inyong ginagawang pagpapahabol sa isang lalaki. Okay? So, sana mga kamamay makatulong yung ilang mga tips na sinabi ko sa inyo upang muling maghabol ang isang lalaki sa tulong lang ng social media. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, nakapag-like at nakapag-comment, para makilala ko rin kayo, ilagay nyo lang yan sa comment section, mga pangalan ninyo kung taga saan kayo at mag-subscribe at mag-like, wala naman po yung bayad. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.